Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, at mga lolo't lola. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast kung saan siksik, liglig at umaapaw ang tamang impormasyon at malalim na diskusyon dahil pinupuri namin ang tama at kinukundi na ang masama. Ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ito po ang inyong lolong happy na NPA na bayaran ng CIA, si Romel Lopez. Kasama po ang nagbabalik at malakas na muli. O, di ba? Ang ganda ng kanyang background ngayon. Ang ating Lolo Bear, Pulitzer Prize winner, Manny Mogatoy. Lomogs. Ay, magandang araw, Romel, at sa ating mga taga-subaybay. Kaya inaanyahan ko silang sumama sa atin sa isang oras at talakayan, no? Kaya mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. Importante pong mag-subscribe para lumago ang ating community dito sa Wala Kayo sa Lolo Ko. At Yan. bago po natin papasukin ang ating guest, kasi ang ganda ng topic natin dito, ang mga senador at ang Senado. Kasi pag-usapan natin, paano nga ba makaka-function ng Senado kung meron palang hindi Pilipinong senador Mogs o kaya senador na hindi maka-Pilipinas. Yan ang topic natin. Pero bago po natin papasukin ang ating bisita, papasalamatan po namin yung mga nagpapadala sa amin ng mga mensahe kasi nga nagtataka bakit wala tayo ng dalawang araw, Mogs, yung Martes at Huwebes, yung usual schedule natin. Una po, ako po nung Martes ang nagkasakit. Si Mogs naman po may mga series na mga check-ups. Kaya hindi rin po available si Manny Mogs. Alam nyo naman po yung ating Lolo Heartthrob na si Ronald Llamas, parati hong masyado rin in demand, kaya rin ho siya wala. Pero nandito ho kami, dalawang episode po tayo ngayong araw na ito. So wag ko kayong mag-alala. Maraming salamat, unang-unang na sa lahat, kay Nash Fabros kasi nagpadala ng ayuda para kay Manny Mogs. At meron din pong ilan na nagpadala ng mensahe sa amin, nag-send na kanilang well wishes kay Manny Mogs at nagpadala ng ayuda na ayaw nang pabanggit ang kanilang pangalan. Mga secret admirers po yan ni Manny Mogs. Yan, maraming salamat po, no? Lalo kay Nas Pablos. Dahil ako kahalabas ko lang sa ospital, no? Stage po ako ng ospital Hindi naman o grabe, hindi naman serious. So ano lang, Infection lang, minor infection. may bacterial infection lang po ako, kaya Hmm. na-hospital ako. At Hmm. maraming pinagdaan ng test, no? Kasama na CT scan, no? So, to the echo, at meron pang isa sa Lunes, no? So, hopefully, mawala na yung bacteria sa aking katawan. So, pasa na doon sa mga test si Manny Mogs. Okay? So, hindi na po ako magtatagal. Papasukin po natin dito sa ating podcast. Ang ating pong dati na nakaka-interview ito Ang dating, current pa rin ba, Doc Dennis? Ang chair ng Political Science Department ng University of Santo Tomas at dating Pangulo ng Philippine Political Association. Walang iba kundi si Dr. Dennis Coronacion, ang lolo nyo pagdating sa political analysis, di ba? Dok, long time na. Wala ka sa lolo ko. Dok, long Tama po, time na tama. siya. Magandang hapon po. O yan. Magandang Dok, itong topic natin, kasi napakainit ito ng mga nakarang araw. Alam naman natin, papanood natin sa balita. Ito, narinig na natin. Dati kasi sinasabi ni Rodante Marcoleta, di ba, Mog? Sabi niya na, wala namang West Philippine Sea. Inimbento lang natin yan, hindi yan totoo. So parang kung titignan mo sa kanilang mga naratibo ngayon, dati parang subtle lang yung suporta ng ilang mga politiko pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Pero ito, Doc Dennis, talagang nakakagulat na. Kaya nga kahit yung ilang mga eksperto man nagsasalita na nagugulat na na out in the open na yung pag-question, literal gaslighting ng ating pagmamayari sa teritoryo ng even sa Kalayaan Group of Islands, even sa ating exclusive economic zone. Ang una kong tanong sa iyo, Doc Dennis, ano ba nakikita mo na endgame na mga ganitong klaseng politiko na pinupush nila yung ganitong narrative at openly na para tayo pa yung nilalagay sa posisyon na dapat depensahan natin yung karapatan natin at yung legal na pagmamayari natin dyan sa teritoryo na yan.
Yeah, well, nakakalungkot po no, marinig at mapanood yung mga ganyang pahayag ni Senator Marcoleta. To think na siya ay isang elected public official. Tapos sa kanya pa manggagaling yung pambabatikos tungkol sa pagiging legitimate ng West Philippine Sea. Kumbaga man sa kanya ito ay produkto ng ano lamang imahinasyon natin. Pero totoo po nag-exist yan. It has a legal basis kasi yan po ay nakabase doon sa yung EEZ natin, Exclusive Economic Zone. Yan Mhm. pong iniisip ng dating Pangulo na si Pinoy, si President Noynoy Aquino, nung nagbigay siya ng proklamasyon na pinapangalanan niya yung West Philippine Sea na yan. So hindi po yan produkto ng imahinasyon ng mga Pilipino, Mhm. kundi yan po ay may sufficienteng legal basis. Ngayon, bakit po ba ang tanong dito, bakit ba malakas ang loob ng ilan sa ating mga politiko na batikusin yung ating posisyon, ano? Napaka-unpatriotic kasi. Right. Oh, parang ang lumalabas parang traitor. Ang tingin ko kasi dito, siguro hindi lingid sa kanilang kalaman na ang foreign policy issue kagaya to West Philippine Sea issue ay hindi naman nagmamatter kapag mayroong eleksyon. Yun. Oo. Yun ho yun kasi ang iniisip ng mga Pilipinong botante kapag may eleksyon, actually yung mga may kinalaman sa pagkalam ng ating sikmura, mga Mm. economic problems, mga gut issues, pero hindi ang foreign policy issue. Foreign Mm. policy issue has never been an election issue. Yun. Kaya siguro may lakas ng loob itong mga politiko na ito, no, na yun nga, na ituloy na nila yung naratibo nila. Naniniwala ba kayo dito, Doc Dennis, na ayokong ayokong mag-insinuate ng walang ebidensya pero parang obvious na eh. Ano bang mabe-benefit niya kung kumampi siya ka sa China? Pagkagaling niya rin sa bisita niya sa ambassador, bigla siya nagkaganito eh. Doc Dennis, dinig mo ako? Napuputo lang ako, no? Ayusin ko yung connection ko. Okay, sige. Ikaw, Manny Mogs, ikaw ba nagugulat dun sa mga ginagalaw ng ating butihing senador? Alam mo nung nasa sa Senado, kini-question niya asan daw yung coordinates ng para maging basihan na ina-assert natin yung ating jurisdiction and sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Dalawang bagay po, no? Una, yung pangalan ng West Philippine Sea ay pinangalan po ni dating Pangulong Benigno Aquino noong June 2012, no? Sa pamamagitan ng Administrative Order number 29, no? Ang tinatawag niyang West Philippine Sea ay yung bahagi lamang ng malaking South China Sea na kung Mm. saan tayong maritime zone. Ano ba yung maritime zone? Yung maritime zone, ang ano kasi, mula sa dalampasigan mo hanggang 12 nautical miles, yan yung territorial waters, no? Mm. Pagdating na 200 nautical miles, yan yung iyong exclusive economic zone, no? EEZ. At pagdating ng 350 nautical miles, yun ang extended continental shelf. So yun lamang pong sakop ng Pilipinas na maritime zone ang tinatawag nating West Philippine Sea. Hindi po natin tinatawag yung kabuang South China Sea ng West Philippine Sea kasi yung ibang parte ng ng South China Sea ay meron pong karagatan ng China, ng Vietnam, ng Malaysia, ng Brunei at ng sa bandang dulo Indonesia, no? Mm. So ibig sabihin tama ba ang tawagin nating West Philippine Sea yan? Tama po kasi yung lugar lamang na sakop ng ating maritime zone ang West Philippine Sea. Kasi ang China may sariling pangalan dyan sa South China Sea.
Ang Vietnam may sariling pangalan. Yung Mm. Malaysia may sariling pangalan. Kaya Mm. kung tutuusin, masyado na nga tayong late. No? Delayed na nga tayo dahil pinangalan ng West Philippine Sea noong June 2012. Ngayon kung hinahanap mo naman yung coordinates, hindi mo na kailangan yun dahil yun nakabase na sa United Nations Convention on the Law of the Sea, yung Mm. UNCLOS. No? Mm. Kasi yung EEZ, yung Continental Shelf, at yung territorial waters ay nasa UNCLOS. Ngayon, may Oo. isang kasi yan. Noong 1978, si Pangulong Marcos, senior doon, ay Mm. naglabas ng Presidential Decree number 1596, no? Na kiniklaim niya yung Kalayaan Island Group, yung cluster ng chain dyan sa South China Sea, kasama yung Pag-asa Island. Mm. Yung kanyang pong Presidential Decree, meron pong coordinates yan. Kaya Yan. hindi ko alam kung saan kinukuha ni Senator Marcoleta yung hinahanap ng coordinates. Kasi doon sa Presidential Decree ni dating Pangulong Marcos noong 1970, Meron. meron ng coordinates. Mm. Yan ay, sabi niya, ay very vital sa ating political, economic at security sector, yung Kalayaan Group Island, na ginawa ng isang munisipalidad under Ay. sa Palawan Province. Kaya Mm. maling-mali po si Senator Rodante Marcoleta kung tinatanong niya kung saan ang coordinate. So, Senator Marcoleta, konting research naman. Konting balikan nyo naman ang mga presidential decree at ang administrative order, no, ng ating mga Pangulo. Pero Mogs, Doc Dennis, sa tingin ko deliberate ito eh. Alam ni Rodante Marcoleta ang issue dito. So, kagaya na sinabi mo kanina, Doc Dennis, di ba, na hindi naman na gagantihan sa eleksyon eh. In fact, Oh, correct. nahalal pa siya, di ba? So, saan nanggagaling yung lakas ng loob niya para ituloy ito? Okay, hindi siya magagantihan sa eleksyon. Pero anong benefit niya for defending China's narrative or parroting China's narrative dito sa issue na to? Yun nga ako, parang siya pa yung naging spokesperson ng ng China patungkol sa West Philippine Sea issue, no. Hindi ko rin alam kung ano ba ang kanyang ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Senator Marcoleta upang sabihin yung mga ganitong bagay. Na alam ko naman na tingin ko kahit mismo siya, tingin ko hindi siya naniniwala sa mga sinasabi niya. Siguro dapat ito yung lie detection test natin. Oo. Naniniwala siya sa mga sinasabi niya. Kasi dun sa siyam na senador na hindi kumonde na dun sa ginawa ng Chinese diplomats sa pangungutya kila Senator Kiko kay Commodore J. Tariela, ang pinakamaingay siya eh. Pero si Senator Robin Hood Padilla noon pa eh. Pero hindi ganito katindi yung mga narrative or yung mga linyahan ng mga kasamahan niya, yung 8 senador. Siya lang yung pinakamaingay at napaka talaga, parang magugulat ka, parang Pilipino ba to? Kasi 'di ba Mogs, ito yung mga nakikita natin online eh, na narrative na pinalalabas ng Chinese state media eh. Oo. Alam mo, understandable siguro yung posisyon ng Senate Minority, yung siyam, Kasi alam naman natin na sila eh, nag-oppose sila sa kung anumang political position meron ang Senate Majority, no? Pero hindi ko lang maintindihan bakit sa ganitong pagkakataon napaka-unpatriotic ng posisyon nila, no? So Mm. dapat sana suportahan nila ang ating Philippine position pero hindi nga. So siguro tama nga si Professor Dennis, no, na wala kasing epekto sa politika sa eleksyon kaya ganyan sila. Anong masasuggest mo, Doc Dennis? Maepektuhan naman sila sa election. Kasi nung mga naalala ko nung exactly a year ago, pinag-uusapan natin, 'di ba, Mog, sa mga episodes natin sa dati nating podcast
na yung mga ganitong position, kahit sa survey, lumabas na ang mga Pilipino galit sa China at mas kampi sa Amerika pagdating sa foreign partner ng Pilipinas. At galit sila sa ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea. Pero tama ka nga, Doc Dennis, kasi lumabas sa analysis yung mga hinabol ng mga botante sa eleksyon nitong 2025, yung malapit sa sikmura. Pero paano natin ngayon maipaparating dito sa ating mga botante na nakakabit din sa sikmura natin itong pagkamkam ng China sa ating teritoryo, lalo-lalo na sa mga yamang dagat natin dyan sa West Philippine Sea. Ako mismo, nagulat ako Mogs, nakwento ko sa'yo, di ba? 2022 pa lang yun Namimili ako ng isda sa palengke, ba? Pompano. Sabi ko, uy, ayos, may pompano. Ba, nung nilabas sa harapan ko, inangat yung karton China galing. Naisip ko, imposible sa China galing to kasi patay na yung karagatan ng China Wala na sila nahuhuli. Sabi ko, alam ko, bandang Pangasinan to nahuhuli or Zambales So, baka West Philippine Sea ito. So, balik ako rin sa tanong ko, Doc Dennis. Paano natin ito maipaparating sa ating mga botante na itong issue na to ay nakakabit din sa ating mga sikmura? Actually, ano po, no, merong mga portion sa ating lipunan, no, yung mga tao na talagang direkta na apektuhan ng issue na to. Economically, yung pong livelihood nila. Ito po yung mga fisher folks natin sa may gawing Pangasinan, tsaka Zambales, na kapag sila ay nangingisda doon sa bandang Scarborough Shoal, sila po ay naharang ng Chinese Coast Guard at tsaka yung Chinese militia. Mm, Mga pag-aaral pong lumalabas na yung ilan sa mga mangingisda natin na ito ay tumigil na sa pangingisda. O ayun. naging tricycle driver na lang sila. Iniba nila yung kanilang trabaho. O naging magsasaka yung iba naging tricycle driver. So nilisan na nila. O ganun rin po yata sa sa may bandang Palawan. Kasi nga Mm, tuwing magpapalaot sila, rich fishing grounds po to. Itong dalawang major geographic formation dito, yung binanggit ni Sir Manny na Kalayaan Island Group sa may bandang south ng West Philippine Sea at saka yung Scarborough Shoal sa mm, bandang north naman. Talagang rich fishing ground. Siguro po ang dapat kung sakaling i-communicate ng ating pamahalaan itong West Philippine Sea issue na to para mag-resonate at maging isang election issue, gawin ho siyang economic issue. Yun ang tingin mm, ko. Kasi naalala ko itong 2025 midterm elections, tinangka ng na administration na ihabol yan at gawing an election issue. Kaya nga lang late na. I think mm, of before the election, nag-focus sila doon sa mga incursions, tsaka sa mga mm, harassment sa ating sa ating Coast Guard personnel at saka mga fisher folks. Kaya nga lang hindi nila ito i-frame bilang isang economic issue kung hindi isang national security issue. So, mm, hindi nagtagumpay, hindi yung nag-resonate, hindi nag-gain ng traction. Yun ang mm, problema. mm. Nagugulat na rin ba kayo, Doc Dennis? Or expect mo na a few weeks ago nagsimula yung napakatinding narratives sa social media. Sinasabi nung isang kaibigan ko na nasa cybersecurity, nakita raw niya kasi kumo-comment daw ako doon sa mga post. Sabi ko, nag-comment ako kasi nga lumalabas sa news feed ko sa Facebook. Puro lahat mga Chinese state media pages, hindi ko na fina-follow to. Lumalabas sila bigla. So sabi ko, pinapaboran ba to ng Facebook o talagang tumitindi na yung online activity ng China? May nakita nga akong post kanina, Doc Dennis Mogs ang sabi doon sa post, the Philippines is fighting this issue with science. Kasi nga, may mga coordinates tayong ginagamit at according sa batas. While China is fighting this through narratives. So, nagiging gaslighting yung nangyayari until you come to believe na yung ipinaglalaban mo, kahit may hawak ka pang titulo or may hawak kang arbitral ruling victory, i-questionin mo rin yung reality ng pagkapanalo mo at pag-aari mo dun sa teritoryo. The same way na si Marcoleta, kino-question yung ginagaslight niya yung ating pagmamay-ari dyan sa lugar na yan. Kaya sabi nga, di ba, talagang literal na naparot ng China yung kukwestiyonin yung coordinates,
kukwestiyonin yung actual na pagmamayari natin. Pero it doesn't mean na dahil kino-question niya, hindi na talaga natin pag-aari or mismong China na ang may-ari kagad dahil wala tayong hawak. Tama ho, no? Yung sa pagka-question ni Senator Marcoleta, hindi naman niya ma-justify kung ano yung halimbawa sa atin, matibay naman yung ating mga basehan, ano? Mm. Ah, ah, pero yung basehan ng China, pag siguro ibabato natin yung tanong na yon, ano ba basehan ng China? Ito ba ay solid, matibay ba? Yung nine dash line ng China, ano lang naman to, isang bogus na historical claim na invento lang to noong 1947, ano? Tapos wala namang talagang historical basis, walang maipakitang mga mapa, mga ancient maps. Kahit yung kanilang basis na ano na rin ng yung decision noong 2016 ng Mm. Permanent Court of Arbitration, yung PCA. So wala talaga eh. Samantalang tayo, mas magandang ating basihan, kine-question pa ni Marcoleta. I think, tingin ko dito, nakikisa siya doon sa utos ni President Xi Jinping, ano? Long-term plan na nasabi ni Xi Jinping, utos, marching orders niya sa mga opisyal niya, if you're going to tell the story of China, tell it well. O, since 2013 pa to. Kaya ang focus nila mga naratibo. Tama kayo dyan, sir. Mm. So ang tagal niya na yan, tagal na niyan since 2013 pa yan at hanggang ngayon ano yan, pinaiiral. Ang masama nito, meron sila nahahanap ng mga Pilipino na nakikiisa doon sa kanilang doon sa layunin na ah, ang pagpo-portray sa sa China ay isang benevolent na hegemon. Na napakabait na neighbor. Ah, May may neighbor ka ba, Mogs, na wina-water cannon ka? Tsaka, Sumilip ka lang sa kanilang bakuran. tsaka nag-squat sa iyong bakuran, di ba? Oo. Natatawa ako doon eh, pero nakakainis na rin. Siguro nga ito yung sinasabi nila, Mogs, na yung long game na matira matibay na lang. Kaya pagka dumadaan, di ba, sabi nga ni Commodore Tariela, parating lang sila may radio challenge eh. Imaginein mo yun, malapit na sa Palawan, i-radio challenge pa sila na teritoryo daw ng PRC. Yung dinadaanan mismo ng Coast Guard. At exactly the same, yun ang nakagulat, di ba? Kasi dati, naririnig lang natin yung mga naratibo na yan sa grupo nila, ng Asian Century Journal, yung grupo nila, nila Herman Laurel. Laurel. Oo, tsaka ni Ana Malindugoy na parang kabuting sumulpot at naging expert na kagad sa sa international law. Ikaw Mogs, matagal ka nang na-cover mo na rin yan for sure yung 'di ba nung nung 1990s, ang panahon ni ERAP, nung unang sinedsad ang BRP Sierra Madre, panahon ni Fidel Ramos yun eh, 'di ba? Nagtayo ang China diyan sa Scarborough Shoal. At ang sabi nila, ano lang daw yun, mga fisherman's waiting shed or parang kubo-kubo lang. Aba, ibang klaseng kubo yun nagkaroon bigla ng mga satellite dish. Ngayon isla na. Oo, ngayon isla na. So, nakikita mo rin ba talaga dito, Mogs, na China, while the CCP is in power, is a state that cannot be trusted to keep its word? Alam mo, yung nung 9-dash line o 10-dash line claim ng China ay walang basihan. No? Kaya hindi nga siya sinusuportahan ng anumang bansa. No? Maski yung mga kaibigan niya, yung Cambodia, yung Thailand, Oh, Vietnam, kaaway niya eh. yung Vietnam na pareho silang komunista, kaaway niya. No? Talaga namang kasi walang basihan. So, masyado kasi excessive yung kanyang kiniklaim. Meron nga akong kinorek no si isang general na nagsasabing yung Philippine claim daw based dun sa sovereign rights natin no. Ang sabi ko, hindi po claim 'yon. Yun po ay economic entitlement no. Under UNCLOS 1982 UNCLOS na talaga nakasaado na ang Pilipinas ang may jurisdiction at sovereign rights doon sa
mga lugar na yan, kasama na yung Baho de Masinloc. Ayaw kong tawagin yung Scarborough kasi yung China may Chinese name dyan Kaya ako tawag yan Baho de Masinloc, no? Oh, Yung Chinese, kung babasihan mo sa UNCLOS, more than 600 nautical miles ang layo niya sa Baho de Masinloc. So, anong basihan ng China? Wala po, no? Talagang maling-mali yung pag-occupy nila. At sinasabi tayo pa nagpo-provoke, no? mm, Samantalang tayo ay ina-assert natin yung ating economic rights, yung ating sovereign rights doon sa territory na yan na hindi natin inaangkin yan na part ng ating sovereignty o at tayo may-ari ng Baho de Masinloc. Ang ating sinasabi, tayo ang may jurisdiction at may economic at sovereign rights. Yun lang mm. po. Kumbaga, una tayong pipitas ng bunga dun sa puno na yon. Mm. Pero ang China kasi sinasabi kanila raw. Pero kanina, Doc Dennis, may nabasa ako sa isang human rights lawyer. Galit na galit to sa mga Marcos. Hindi ko nabibigyan ng pangalan. Pero kilalang kilala siya. Sinisisi niya. Kaya ako natawa nung sinabi ni Mogs na hindi niya tatawagin na Scarborough Shoal ang Baho de Masinloc. Kasi itong abogado na to, sinabi niya, kasalanan daw ng Amerika. Kasi sinakop daw yung lugar na yan. Tapos binigyan daw ng English na pangalan. Kaya tuloy, hindi raw nirerespeto ng buong mundo na yung teritoryo o yung pwesto na yon pag-aari ng Pilipinas. Naisip ko, hanggang ngayon ba lahat na lang kasalanan ng Amerika? Galit na galit siya sa Amerika pero hindi niya nakitang problema ng China. Well, anyways, ang tanong ko rito, next kong tanong dito, Doc Dennis, kung ganito ang galawan ng mga senador sa Senado natin ngayon, pagdating sa paggagawa ba ng batas, maapektuhan ito? Nakita niyo ba na talagang clear party lines ang botohan dito? Kasi doon sa siyam na senador na tinawag ngayon na brand ngayon na Chinador, isa lang ang hindi bumoto na kasama ng minority, si Senator Jinggoy Estrada. Bumoto siya, pinirmahan niya yung resolution condemning dun sa yung ginagawa ng Chinese diplomats. So, maaari kayang magkaroon ng break dito or nakikita niyo in the future kasi nga kung ang tama yung sabi niyo kung ang botohan naman or ang eleksyon hindi naman naapektuhan kung pro or anti-China ka. So, ganyan din ba ang magiging gauge nila kung paano sila bumoto sa Senado, sa mga batas? And syempre ito, maaaring dumating pa yung impeachment ni VP Sara. So, sa tingin ba natin, ganun din ang botohan dyan? Well, tingin ko naman kahit paano may mga opposition senators tayo na nag-iisip, bumoboto depende sa issue. Mm, Oo, maaaring sa mga issue na may kinalaman siguro kay VP Sara Duterte, ito kasing cornerstone ng kanilang unity, no? mm, Baka sila ipapabor kay VP Sara Duterte. Pero kung sa mga ibang issue naman, baka pinapayagan nila na may mag-iba naman ng boto, kagaya ng ginawa nga ni ano no ni Jinggoy. Senator Jinggoy na pumirma sa resolusyon. So maaaring Mm, pinapayagan 'yon, no, kasi foreign policy issue 'yon. Madagdag ko lang sa sinabi mo, sir, yung tungkol sa Baho de Masinloc. Actually, ano to bago pa dumating yung mga Amerikano, alam ko parte na to ng ancient map natin. Oo nga, sa Murillo Velarde map, di ba? Oo, alam ko kasama na yan Kaya ang pangalan niyan ay Spanish, Oo. Mm. Baco de Masinloc. Oo, so ano kaya tingin ko mas may basehan tayo. Kaya kung isipin natin mga sir, bakit kaya no, alam na nga ng China na wala siyang kahit anong basehan. Malalim na basehan sa pag-claim ng mga teritoryo na nasa West Philippine Sea. Bakit kaya i-assert pa rin ng China? Ang tingin ko po dito kasi may kinalaman sa yung nais nilang idomina yung kanilang sphere of influence. Function po yun ng pagiging ano nila ng pagiging Mm, hegemon dito sa Asia Pacific region. Kumbaga man, kung ang bansa mo ay eventually lumakas at nais i-project ang kanyang kapangyarihan, kinakailangan doon sa immediate vicinity mo, immediate surroundings mo, walang magcha-challenge at walang mga manghihimasok. Yan po ang mm, ginagawa ng China pagdating sa South China Sea. Yan rin ang ginagawa ng
United States pagdating sa Western Hemisphere, at yan din naman ang Mm. gawa ng Russia pagdating naman sa Ukraine. So kanya-kanya Mm. sphere of influence po yan at kanya-kanyang pag-secure o pagdodomina. So kaya ho ano yan kumbaga man ang iniisip ng mga yan paranoid sila. And they're willing to these great powers are willing to bend the rules, yung international law, at saka set aside yung moral politics, yung mga principles, Mm. just for the sake na ma-establish nila at ma-maintain nila yung domination nila sa sphere of Mm. influence nila. O Mm. sa US nga, nauna na dyan yung tinatawag na ano, yung Monroe Doctrine. Yeah, yeah, tama. Yeah, in-expel nila noon yung mga European powers just to make sure na sila lang yung nagdo-dominate sa Western Hemisphere. Right. Mm. Kaya piniflex din ni Trump ngayon yung kanyang dream to i-annex, 'di ba? Ang binibiro niya. 51st state daw ang Canada or pwede rin niyang bilhin ng ano, ang Greenland. Kaya yun ang parating kinukuwento niya. Ngayon nakikita ko sa ano sa Chinese state media ang sinasabi kiniklaim nila na naghahanda din daw ang Amerika na sakupin ng Cuba. Kasi nga yun na lang ang natitirang ano kumbaga outpost ng China eh. Kasi alay nga ng China at ng ano yun, ng Russia. Yeah. So kaya para siguro mga remnants pa yan ng mga 1960s, 'di ba? Yung Cuban Missile Crisis eh. So it does ano no, may point nga Doc Dennis na itong mga ito hindi lang dahil sa habol nila yung natural resources. Siguro bored na nga talaga sa buhay, nag-flex lang ng muscle eh para patunayan nila na kanila yan. 'Di ba? Talaga ibubuli nila yung mga smaller neighbors nila. Pero ikaw, Mogs, baka may tanong ka bago ko mag-follow up din kay Doc Dennis. Hindi, ang tanong ko lang, no, kasi alam naman natin na hindi election issue yung West Philippine Sea. No? Mm. Bakit kaya ano? Kasi yung mga survey, Prof, lahat ng survey, SWS, Pulse Asia, nagsasabi na ang majority ng Pilipino ay may distrust sa China. Bakit kaya itong ating mga senador nagpupilit na kampihan ang China na parang parang walang common sense na halos lahat ng Pilipino ayaw sa China. Ikaw kung ka sa China, di ba? Parang Well, may disconnect eh. tama kayo dyan, ano? Ang nakikita ko lang, kasi parang ang hirap i-justify ng ginagawa ng mga chinador natin eh. Pero on the other hand, kung isipin natin mabuti, baka naman nais nilang baguhin yung public opinion na majority of the Filipinos are definitely distrustful of China. Consistent po yan sa mga surveys eh. So baka Mm. binibreak nila yung ground. Subukan nila na try naman nila na maging Mm. yung position ng China sa mga Pilipino. Makes Kasi sense. pwede naman ganun, ano? O kaya, pwede naman kung ang iniisip na yung kanya-kanyang political career in connection with the 2028 upcoming elections, baka yung si Senator Marcoleta, by being vocal about this foreign policy issue, baka pumoposition siya na pwede maging vice presidential candidate. Oo. Oo nga, naririnig ko nga yung ingay na yun eh. Na Pwede. nagpaparamdam lang. Oo, kasi para mapag-usapan, maging relevant at maging ipakita na klaro ang kanyang stand pagdating sa foreign policy issue na 'yan. Mm. Mm. It also makes sense no, Doc, yung sinabi mo. Kasi parang siguro nakita na rin ng China Mogs na talagang tinik sa tagiliran nila itong si Commodore J. Tariela. Kasi yung transparency initiative nila sa West Philippine Sea ng ating Coast Guard at ng Philippine Navy at kasi international and local media nako-cover, nakikita talaga kung anong ginagawa ng China doon eh. So pagdating dito sa Pilipinas, nahihirapan silang i-flip talaga yung narrative in their favor. So ngayon, kaya meron tayong mga kagaya ni Senator Marcoleta, ang inaatake na ngayon si Commodore Tariela na at hindi lang yung mga Chinese diplomats. Ginamit pa nilang rason yung yung caricature na ginamit ni Commodore Tariela doon sa presentation niya. Before pa lang noon ang dami lang ginagawa caricature kay Pinoy,
'Di ba? Kay Bongbong Marcos, hindi lang nata ginawa ng karikature si Duterte eh. Kasi nga, kakampi nila eh. So I think ito na yung hinahabol nila na yung narrative talaga na mag-shift in their favor dito sa Pilipinas. At pero ang isang nakakatakot dito, Doc Dennis, hinala mo ba na meron tayong mga officials na compromise na? Um, Paano po bang compromise na? Ah, Ang hirap sabihin eh, pero sige, diretsuhin ko na. Alam mo na, nakakatanggap na sa China. Ay, nako, noon pa ho yung mga ganyan-ganyang balita, ano? Totoo yan, kasi mayroon, I think may mga investigative journalists na, at saka mga studies na lumalabas, yung mga nasa coastal areas natin, ano? Yeah, yeah, Ah, tama. May bandang West Philippine Sea, parang nililigawan sila o naligawan na sila ng Chinese government. Mm, Oo. Lalo pa yung ano, I think may connection yung black sand mining yun, tama, oo. municipalities. Tama, Tapos, oo. yun, may ganun pag-aaral eh. Yung isa sa UP Mm, Department of Political Science, na na-establish nila that there's a connection between yung mga LGU officials at saka yung Chinese government. Tapos, kasama na doon yung black sand mining. yeah, tama. Mm. So, ayun, hindi lang siya may national security dimension, meron pa siyang economic, kumikitang kabuhayan. Pero sa issue ng mga legislators, Doc Dennis, obvious naman masyado, no? Siguro hanap na lang natin yung actual na resibo or yung screenshot ng Ay, oo, GCash tama. Kasi nung nag-transfer na talaga. kung ganyan ka-assertive yung mga chinador natin, tapos wala namang matibay na basehan, baka isipin mo, baka nag-a-apply. Yung mga, baka naghahanap ng donor or sponsor. Pang-ipon sa 2028. Pwede, Pwede. no? Pwede. Oo. Oo. Mods? Eh, malakas daw magbigay ng pondo yung ano eh. China eh. Anyway, yung isa, gusto ko lang sabihin na ano na siguro yung ginagawa ng mga siyam na senador natin, may tawag dyan eh, di ba, Prof? Yung tinatawag na fifth column. Fifth column. Oo. Na yung sa sarili mong bansa, may mga ano ka kasama na nagtatrabaho sa iyong kalaban, no? Ayan, ano siguro talagang they form part of the fifth column na sinasabi ng China sa ating bansa. Napaka-delikado po niyan sa ating national security, no? Hindi ko alam kung dapat lamang na uh, ma-expel yung ganitong mga mga ganitong senador, no, dahil sa kanilang posisyon. Sa tingin niyo ba, Prof. Dennis, may basihan na ma-expel itong mga senador na to sa Senado? Depende po yan sa ano no, mga ipa-file na kaso sa Committee on Ethics ano. Pero Sir Manny, interesting yung point mo no. Kasi bigla ko naisip. May kinalaman kaya yung sinasabi mo fifth column doon sa nangyaring development recently na pinaltan yung chair ng Senate Foreign Relations Committee. Yun. Mm. Mm. Di ba? Galit na galit. Galit na galit daw eh. Kaya biglang nagbahay-bahay eh. Kaya nag-launch Oo. ng kudeta eh. Kaya Kaya, nga. kaya ang dami na kuryente eh. Oo. Kino-congratulate na kagad si Loren eh. Oh, na fake news tuloy sila. Actually, si Amy yung pinalitan, Romel, na Oo. chairman ng Senate Foreign Committee. No? Ang pumalit ay si Senator Erwin Tulfo. Oo. Alam naman natin na si Senator Erwin Tulfo, Prof, talaga bang kanu siya? Kayo Kasi nag-serve daw kumakasagot sa yun. akin eh. Sa US military, sa Gulf War. Oo. Oo. Kaya Kino-question yung kanya citizenship niya eh. Kaya alam nga ko ako kanu eh. eh. Isa yan yung ano no, yung kritisismo ng mga kababayan natin na kung sakali mang ano no, bakit mayroon tayong mga public officials
na mayroon ng mga exit plan. Mm. Ah, magkagulo sa Pilipinas, at least citizen sila sa ibang bansa, no? Madali sila makalis. Pero ano kasi major issue yan sa atin eh, lalo na kung ikaw ay national official, public official. Mm. It raises the question of allegiance, loyalty. Mhm. Pero may hirapan tayo dun sa question ng papapatalsik, Mogs eh. Kasi two-thirds ang kailangan eh. According sa rules ng Senate at ng House eh. Two-thirds vote ng members eh. Eh right now, napakaliit ng ano eh, ng lead ng majority sa minority para ma maisakatuparan yung pag-expel nila eh. Pero meron pa bang ibang paraan, Doc Dennis, para masampulan man lang itong mga Disiplina. senador na to? Ano lang, Oh, madisiplina. madisiplina. Eh, ang isang, sige, antayin ko muna yung sagot mo ron kasi may mga nagtatanong sa akin eh. Hanggang ngayon, hindi pa nagpaparamdam ang COMELEC dun sa kaso ni Marcoleta eh. Pero isunod natin yun. So, sa tingin mo, ba iba pang paraan para madisiplina itong mga senador? Well, yan isang paraan yung ginawa kay Senator Amy Marcos. Tinanggal siya as chair ng Senate Foreign Relations Committee. O kaya, wag naman siguro expulsion. Pwede namang ang penalty ng na ipapataw ng ng Senate ng Committee on Ethics ay pwedeng suspension, kaya Hmm. reprimand, depende ko yan kung gaano kabigat yung ebidensya o kaya kung gaano kadalas ginagawa. Hmm. So, Kung ako eh, yung penalty ko na lang dyan eh, hindi na papatinin ng meeting yan at tanggalan ng microphone. Para hindi na, para hindi na makapagsalita. Pa-intervene lang siya sa SMNI or sa Net25, yun ang mga paborito niya eh. Doon naman siya parate. Pero mga kababayan tayo kasi nagsasabi na ano na nangyari doon sa kaso niya sa election campaign spending and contribution. Kasi nanggaling din sa bibig niya yun eh. Madaldal kasi masyado eh. So nagkaroon ng investigation ng COMELEC at may nag-file na rin ng kaso. Pero 2025 pa yata yun eh, later 2025 eh. So di natin alam kung gumagalaw ba yun or what. Mabuti nga naalala ko rin yun. Natatanungin ko sa may source tayo within COMELEC. Eh. Tanungin nga natin kung may gumagalaw. Pero ito yung isang hinahanap ng mga ng mga kababayan natin. Pero ikaw, Doc Dennis, sinala mo, magpe-play pa rin ang total, sabi naman natin kanina, muscle flexing. Eh, alam naman natin at itong si Rodante Marcoleta ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, papasok ba rin dito ang impluensya ng Iglesia na proteksyonan itong kanilang bata dyan sa Senado? oo, oo, posible yun, kasi alam naman natin na yung Iglesia ni Cristo ay napaka-vocal pagdating sa pag-articulate ng posisyon nito sa ilan sa mga political issues natin, gaya nung nasaksihan natin nung nakaraang taon, yung nagkaroon sila ng rally patungkol Mm, dito sa yung mga investigasyon. At saka parang doon sa tanong na dapat bang patalsikin ng ating Pangulo. Vocal sila dyan eh. So tingin ko pro-protection na nila yung kanilang kasamahan. Kaya nga lang, maaring sa mga rallies, yung mga ganyan, in the form of rallies. mm. Mm. Mogs? Hmm. Eh, Prof. Dennis, tingin niyo ba ah, magkaroon ng parang people initiative, no? May people movement na gawaran ng disciplinary action ng mga senador para magbago ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Meron Pwede bang no? Pwede. inisyatibo sa ating political process na people's initiative o parang signature campaign na ang gagawin ng mga Pilipino para madisiplina ang ating mga senador? Pwede no, yung mga yung signature campaign, no, manifesto, ano pa ba, yung mga petition. Pwede ho yan, kasama yan sa mga peaceful means upang Mhm. i-pressure ang ating mga senador na i-abandon yung kanilang yung kanilang position pagdating sa West Philippine Sea issue. Yung kasing People's Initiative, ang alam ko po pang ano yan pang revise ng Constitution, may kinalaman Mm, sa Recall, yung ano pala, recall.
Mm. Recall. I don't know kung ano po yan, may ganyan provision para sa mga national elected officials natin. Pero yun po, pwede natin i-pressure yung mga yan. Kasi pakita natin na hindi magbabago ang opinyon ng mga Pilipino pagdating sa West Philippine Sea issue kahit pasusubukan nilang i-counter yung dominant and widely accepted na narrative na Mm. China ay vina-violate ang ating mga karapatan na nagmumula doon sa UNCLOS. Mm. Mhm. Mm. Mm. So, Yeah. sige Doc, tuloy. Yun lang ako nakikita ko, no? Parang since ang tingin nila, kaya nilang impluwensya yung public opinion by presenting an alternative, tingin ko ang pangsagot rin doon ay public opinion mismo o Mm. public pressure. Mm. Tama kayo Tama, dyan. tama po. Tama Ah, si Professor. sige, Mogs. Tama nga si Professor na kailangan kasi samahan ng public pressure para magbago ang pananaw ng ating mga senador, no? Kasi alam mo, yung ating mga politiko sensitive yan sa attitude at opinion Sentiments. ng ating mga public, no? So, Mm. maaari silang sumunod at magbago ang kanilang pananaw tungo sa West Philippine Sea. Mm. Kasi may mga kagaya tayo ni Pulong Duterte na nagsabi, si Basti rin yata yung nagsabi, sabi niya, galit-galit kayo sa China pero bumibili kayo sa Shopee. Pero naisip ko, ang layo. Hindi naman tayo galit sa Chinese people eh. Or even sa, actually, di ba, parang nabanggit mo yun, Mogs, or si Ronald, nung last episode natin. China cannot risk losing the Philippines din kasi malaki rin ang volume ng business nila rito sa ating sa bansa natin, no, Doc Dennis. So, nagtutulungan din tayo pareho eh. Pero nagigets ko ngayon, nakuha ko yung point mo nga na tama. Ang ginagawa lang talaga ng China is not about economics eh. Talagang pang-feed lang to ng ego ni Xi Jinping eh. Kasama na rin dito yung sa mga ano niya, no? Yung narrative niya of taking by force ang Taiwan. Saka Parang si Romel, yeah. uh, Iilan, Professor, parang tingin ko part nung ginagawang asymmetrical warfare ng China na sirain yung ating bansa sa pamamagitan ng divide and conquer. No? Mm. Kasi kung magawa nila to, panalo na sila na sa gera na hindi nagpaputok. Di mo ba? Oo nga eh. tama kayo Art of dyan eh. war. Yan, di man lang walang bloodshed. Oo, Mm. pero na-win na yung minds ng mga Pilipino. I think yan ang target nila eh. Idagdag ko lang sa sinabi mo, Sir Romel, yung kay Pulong Duterte, no? Na yung kanyang analysis, yung kanyang is very simplistic na anti-China kayo pero binibili niyo yung produkto nila. Yun ang dapat natin malaman tayo na mga Pilipino, no? Patungkol sa West Philippine Sea issue. Ito po ay ang usaping foreign policy, foreign relations ay napaka-complex. O i-compartmentalize natin yan. Hindi porke halimbawa nagkakagirian yung dalawang bansa ay hindi na sila magkakaroon ng ugnayan pagdating sa trade at saka Mm. commerce. Tuloy pa rin po yun. Oho. Hindi madadama yun. Unless of course magkakaroon ng all-out war o open war between the two countries. Pero in the meantime, hindi ho yan, hindi magkaugnay. Kaya nga susugan ko yung sinabi mo sa Romel, yung China, it would not risk yung makikipaglaban o gegerahin tayo kasi nga parte ng relasyon natin sa kanila ay pang-ekonomiya na nakikinabang rin naman ng China kasi binebentahan rin tayo ng mga produkto eh. I Mm. think nagkakamali baka nga may pa tayo trade surplus eh. Mas Yeah. nakalalamang yung China. Lamang Ah, China. oh, Oo. mas lihada tayo doon sa trade relations natin with China. Mm. Tsaka, Prof, maraming BYD sa kalsada. Oo nga eh. Dumadami. Oo nga, dumadami. Kahit yung mga damit, di ba, yung Dumadami. CNY? Kaya nga Oo. pumutok bigla sa social media rin eh. Kaya nga natatawa ako. Kaya ako nabanggit yun, Dok. Kasi may mga nagko-comment din eh. Parang obvious na obvious din. Pag tinignan mo yung account ko, hindi nakalock or puro mga pro Duterte accounts, mga impose niya. Ang sabi niya, o tayo, galit-galit kayo sa China. Tapos ngayon, promote-promote kayo ng CNY.
So, una nila tinitira kasi nakita ko si Vice Ganda yung nakasuot eh. Tsaka yung mga host ng ng Showtime. Eh 'di ba si Vice Ganda openly sinuportahan si Leni Robredo. So, pinagdikit na naman nila 'yon. So, pro-China Duterte, anti-China yung pink or dilawan. Ganun kagad sila. So, parang nasa binary state lang yung kanilang political spectrum eh. So, pag galit ka kay Duterte, ibig sabihin ano ka na kagad, Marcos ka na kagad or pink ka na kagad. Ganun ang nangyayari. So, ganun din na tingin nila pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Na kapag ka ikaw ay galit sa China, siguro maka-Amerika ka or kaya pink lawan ka. Ganon. Hindi, actually mas maganda ho kung meron tayong nuanced na position pagdating sa West Philippine Sea. Itong si Hambaw, narinig ko yung kay Dr. Clarita Carlos. Mm. Certified siya pro-China. Pero nung Mm. pinakita ko mabuti yung interview niya sa isang station, sabi ko, okay, layered and nuanced. Sabi niya, ang top priority natin dapat, hindi yung interest ng mga great powers na to, na Mm. nagsasalita sa West Philippine Sea. Ang top priority natin dapat, national interest ng Pilipinas. Mm. Hmm. Kasi may mga aspeto o mga activities tayo with the US, pinoint out niya, na hindi pabor sa interest natin. At Mm. mas nakalalamang doon sa interest ng United States. So sabi ko, pwede yung mga ganitong yung mga ganitong articulation about a possible alternative position. Hindi lang yung pro US, anti-China, kundi isang nuanced na pinapaboran yung ating interes. Mm. Mm. So, mas magandang no. Kaya nga lang syempre, mas madaling panigan ng mga tao, no. Yung mga napakasimpleng yung mga binary o Right. mga Mm. positions. Mm. Hirap silang intindihin yung mga komplikado at complex na paliwanag. Yeah, So, totoo. yeah. Kaya Pero akala nila ito pagka... naman, kay Sige, sige, Mogs. Professor Dennis, kasi yung sinasabi ni Professor Carlos na pabor daw sa Amerika yung ating ilang activities. Tama naman po yun. Kaya lang, ang tingin ko naman dyan, Prof. Dennis, nagkakaroon ng intersection tsaka parallel movement yung ating national interest sa US interest, no? Lalo na sa West Philippine Sea. Kasi ang pinoprotektahan ng US ay yung freedom of navigation, no? At open and free into Pacific, no? Ibig sabihin, walang hadlang sa paglalayag. Kasi alam nyo, sa West Philippine Sea, kaya sa South China Sea, may dumadaan dyan, dumadaloy dyan na 3 trilyon na dolyar na trade every year, no? So kung yan ay mahadlangan ng China, no? Maglalagay silang toll gate diyan, ay Mm. talagang maapektuhan yung world trade, no? Mm. So yun po ang interest sa Amerika at yun din po ang ating interest, no? So hindi lang po away ito ng malaking bansa, no? Ito po ay interest ng buong mundo kasi even as far as Europe, no, nakikialam sila diyan dahil meron din silang trade, no, na dumadaan diyan, especially between Europe and Japan, Europe and Korea. Dadaan talaga sa South China Sea yung mga Mm. produkto nila, lalo na langis, no. So talagang yan po ang yan po ang kahalagahan ng South China Sea o ng West Philippine Sea. Doc Dennis, nagulat ka ba biglang nagyaya ang China na magkaroon at pag-usapan na yung Code of Conduct kasi nga napipinto na tong ASEAN Summit at ang Pilipinas na ang chair? Oo, nagtataka ako kasi for the longest time ayaw ng China every time magkakaroon ng ASEAN summit na mag-elevate pa into a code of conduct. Ano lang to, declaration lang ito eh. Yung Mm. meron tayo for the longest Tama. time, declaration lang. Hindi siya effective at magandang basehan upang ma-regulate yung behaviors ng mga parties ah, Mm. na may interest dito sa South China Sea issue. Dapat ito ay mag-transform na into a code of conduct.
Mm. Natutuwa naman ako, at least kahit baby step lang yan, ano, na may tuturing, naging bukas na yung isipan ng China pagdating doon sa pag-step up. Yan, ano, Mm. level up na natin, code of conduct na. Kasi sa mga nakaraang summit, talagang pinipigilan ng China yun. Tama. Napakalaking impluwensya ng China sa mga karamihan ng mga ano, no, Southeast Asian countries, lalo Mm. na yung sa French Indochina region. Right. Oo. So, kasi nag-invest sila dyan economically. So, Right. kaya Oh. ang hatak nila dyan, impluensya nila. So, maganda ho to. Sana sincere talaga ang ano. Yun. Tama. Iniisip ko ano kaya yung dahilan ko ba't pumipihit sila eh. From napaka-assertive na, hindi, walang code of conduct na mangyayari. Ngayon parang, sige, tingnan natin, baka pwede. Kasi yun nga, may konting skepticism din siguro yung ibang countries. Kaya kagaya ng sinabi mo, ba't biglang bumait to? Ano nakain ito? Di ba? Ganun ang dating eh. Kasi nga kung pati yung decision na UNCLOS, hindi nila pinapansin. Sinabi nila, scrap of paper lang daw yun eh. May nabasa nga ako isang comment ng isang abogado eh, na who will police China, lalo na pagdating dyan sa issue ng compliance sa decision ng UNCLOS. Wala naman tayong world police, di ba? Para i-implement yun. Kaya makikipagmatigasan lang. So, kung sakali mang yung code of conduct na yan, dadaan pa ba yan sa Senado like a treaty or something? Baka mahirapan yan pumasa because of yung political divide natin ngayon sa Senado at napaka razor thin nakapit ng ng majority. At kung matuloy man yan at na ratify nga yan, again, sino ang sasaway sa China pag hindi nila sinunod yan? Ayun, no? So, dalawang issues po yan. Ano? Number one, kung Mm, local politics natin sa Senado, mm, kasi kinakailangan ng concurrence or approval ng Senate. right. Yung mga international agreements and treaties na pinapasok natin. Pero Mm, sa tingin ko doon sa usapin na yon, baka naman ho, pumabor ang mga Chinador natin. Kasi yung signal nagmumula na sa China eh. Oo, mm. so kapag pumayag ang China, pumayag na rin yung mga Chinador. Doon naman sa pangalawang issue na ano na nga ho ba yun? Yung pangalawang issue natin yung Compliance tungkol ng sa China sa mga comply. international treaties. Oh, so it's also going to suffer kung sakali man magiging successful 'yan sino ang magiging enforcer niyan? Oh, Mm, wala naman agency, international agency na create para i-implement yung mga ganyang bagay. So depende pa rin 'yan sa will ng mga political actors na involved. mm, May dagdag lang ako kay Prof. Dennis, kasi yung usapin ng Regional Code of Conduct sa South China Sea, sinusundan ko yan. No? Nagsimula yan sa isang political statement noong 1992 ASEAN Summit. No? Mhm. Kasi nga, medyo nabahala ang ASEAN dahil nagkaroon ng gera dyan sa South China Sea. Noong 1988, kung saan tinalo ng Chinese Navy yung Vietnamese Navy. Kaya mm. na-occupy nila yung Piri Cross Reef at yung uh, anim pa na Marcel. features. Yung No? Paracels. Hindi, pati yung paracels. Iba yung paracels, iba sa flat list. No? Mm, So, nabahala yung ASEAN dahil baka lumala yung gulo dyan dahil sa nagkaroon ng gera. Kaya nagkaroon ng political statement yung ASEAN. ASEAN lang. mm. ASEAN lang. Yung, hindi pa nga 10 ang ASEAN nun eh. Oo, tama. Kukunti pa, mali pa. Oo, anim Mm, lang. No? mm, So, nung 2002, nung 10 na yung ASEAN, nagawa ng ASEAN na pumayag yung China sa isang another political document, yung tinatawag na DOC, yeah. yung Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Pero wala pong ngipin yan. No? Yeah, Pero ang isa pinaka-importanting article ng DOC, yung Article 5, na wala nang galawan. Ang Wala dapat bago, tinayo. wala nang pwedeng itayo, wala nang pwedeng i-occupy. status quo. Mm, Na alam ko naman na sinunod ng China kasi wala silang bagong inokupa. Kaya lang, yung kanilang mga lugar na sakop na, ay pinalawak nila ginawang isla.
no? Mm. So ngayon, ang nagnegosyo tayo for 20 years na ay yung isang legally binding code of conduct. Ibig sabihin, pagka may na-violate ka sa code of conduct, meron kang sanction, meron kang Mm. parusa, no? Pwede pag-usapan yan ng China at ng ASEAN kung anong klaseng parusa ang i-impose. Ang problema lang, sino nga yung pupulis dun sa Kaya sa nga. sa code of conduct. So hanggang Mm. ngayon hindi pa pumapayag yung China sa legally binding code of conduct. Ang gusto nila political statement pa rin. Tama. So hindi ko alam kung kailan matapos ang negosasyon na to dahil ang gusto ng DFA, no, ng Department of Foreign Affairs sa pamumuno ni Secretary Tess Lazaro ay magkaroon ng marathon negotiation. Kung pwede lang buwan-buwan ang meeting ng ASEAN at China para tapusin na yung mga hindi ba magkasunduan na Mm. provision dun sa Code of Conduct. Kasi ngayon, hanggang ngayon, nasa preamble pa lang tayo eh. Yung sinabi mo pa, Mogs, kanina na sino magpupulis, lalo na kung may penalty. Dito nga sa Pilipinas, inutusan si Bong Revilla na isoli yung kanyang nakulimbat sa pork barrel scandal. Ito, nakulong na uli. Hindi pa rin niya na susunod yung utos sa kanya na Sandigan Bayan na isoli yung pera. Di ba? So, Nakwit daw eh. ang gulo no? Well, nasa huling bahagi na tayo, Doc Dennis. Ano may papayo mo sa ating mga kababayan, sa mga napapanood nilang balita, lalo na mga senador na natin na nag-aaway-away? At kaya nga sinasabi mo, parang divide and conquer na ang ginagawa ng China sa ating mga politiko. Ano ma-advise mo sa ating mga kababayan na bumoboto man o hindi bumoboto para mas lalong maintindihan itong mga issue na ito na sa ayot sa gusto nila, talagang aabot at aabot din sa sikmura natin Well, simple lang, Sir Romel, ano? Manatiling nakatutok sa mga programang kagaya nito. Mm. Kasi syempre ang goal nito is political education. Mm. Ang iwasan natin yung mga vlogs na okay mga programa na alam natin propaganda Yeah. machine, no? Propaganda lang ang habol. At least itong mga ganito talagang objective at hinihimay talaga yung mga issue. At magaganda kasi kanya-kanyang silip, ano? Mm. Halo-halo, at least na-enlighten yung mga citizens natin na nakatutok sa inyong programa. So malaking tulong yung ganito, no? Manatili. So, kasi masalimuot lalo na yung sa impeachment. Kahit ako, minsan Correct. nag-nosebleed ako, sir yung mga legal terms, Right, tama. nag-gamit. Ay ko, Diyos ko, hindi ako makasunod. Pero mas maganda na may mga ganitong programa na pinapasimple, nang walang halong agenda Mm. at net objective sa paghihimay at pagsilip sa mga issues. So sa tingin ko po, kapag nanonood tayo ng magandang programa, magiging enlightened tayo hanggang sa darating na 2028 election. Yeah. Ayun. Kaya yun Tama ang po. kinagagalit ng mga politiko na gusto nila yung narrative lang nila susunod. Kasi nga, ayaw nilang napag-uusapan at napalalalim yung mga diskusyon. Di ba? Ano yung Mogs? Mas masaya daw yung mga kurakot kapag ang mga botante uneducated and uninformed. Tama. Yan. Oo. Ayun. Maraming salamat, Doc Dennis. Hanggang sa ulitin. Doc Dennis, Maganda thank yung mga you. diskusyon natin, lalo-lalo na sa mga darating na araw. Meron tayong mga usaping impeachment. Tsaka tuloy pa rin yung ICI. So, mga anything political, we can always counter you. Salamat, Doc Anytime po. Dennis. Salamat po sa pag-imbita. Salamat, Doc Dennis. Thank Hanggang you. sa uulitin. Uy, Mogs, ikaw, dapat nakikita ko sa iyong likuran, meron kang mga tawag nito, yung libro mo na Oo, na kasi may mga pangalan na yan eh. Hindi pa oo. na-deliver. Hindi mga for delivery na pala yan. Oo. Oo. Okay. So, may mga kababayan pa rin po tayo na umorder. Pwede po kayo umorder. Hanapin nyo naman po din sa Shopee kung gusto nyo umorder. Pero kung gusto nyo pong marami-rami at sa Umogs, no, diretso kung may may autograph. Correct. Oo. Yan, oh.
So, mag-email lamang po sa amin dito sa Wala Kayo sa Lolo Ko, at ito po ang aming email, ang sa lolo ko, wala kayo @gmail.com. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng ayuda para kay Mogs sa aming bank account or sa aming GCash. Nakarating po kay Manny Mogs yung inyong padala. Okay? At syempre po, magkikita-kita tayo dyan sa EDSA Shrine sa February 22. Dyan po kami ni Mogs. Kaya nagpapalakas nga si Manny Mogs ngayon eh. Magdadala rin po siya ng napakaraming libro para doon mag-book signing. Ipapaalam namin kay Father Jerome Siciliano dyan sa Edge Shrine. Kita-kita po tayo dyan. Okay, hanggang sa muli, Manny Mogs. Maraming salamat at kita tayo sa Martes, sa live na edition ng ating programa. Siyempre, makakasama natin ang ating kaibigan na si Ronald Llamas. Until then, ito po si Romel Lopez kasama si Manny Mogato at ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye! Thank you.